dilim. Hello po Sir GR. Nais ko lang po sanang ibahagi yung nangyari sa amin ng tropa ko sa bukid. Paalala lang po, may mga eksena kaming hindi kaaya-aya at aminado akong mali yun. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Enrique at yung tropa ko naman ay si Pong. Hindi na po namin sasabihin kung saang lugar ito nangyari. Around 2013 pa kasi ito at matagal-tagal na rin. Dati na po akong nakulong dahil sa drug use pero ngayon ay isa na akong pastor sa aming simbahan. Galing ako sa paaralan namin nang pauwi na ako sa bahay. Nakita ko si Pong na nasa daan na nagtatambay lang at naninigarilyo. Nung nakita niya ako ay sumabay na lang siya pauwi ng bahay namin. Kapit-bahay ko lang po kasi si Pong. Nang makauwi na kami ay dali-dali akong pinabihis ng nanay ko tsaka may inutos siya. Enrique, magbihis ka muna at may iuutos ako sa iyo. Kunin mo yung kahoy na pinutol sa bukid. Sama mo na rin si Pong para siya na lang humawak sa kahoy. Ako naman ay medyo na excited. Matagal-tagal na din kasi akong hindi nakapunta kila Lola. Skip na tayo sa kwento kasi mahaba. Around 2 hours pa kasi yung pupuntahan namin at medyo madilim-dilim na. Nang makarating kami ay biglang namatay yung motor. Sakto sa lokasyon namin. Sinalubong kami ni Lola na tawagin na lang nating si Lola Nene. Hola, kamusta na kayo dito? Namiss ko kayo. Kako. Okay lang naman kami dito ng lolo mo Enrique. Tara pasok kayo at magkape tayo. Dito na lang din kayo kumain at paghandaan ko kayo. Tumawag sa akin nanay mo na kunin nyo yung kahoy, hinanda ko na para kakargahin nyo na lang pagka-uwi nyo. Sabay bigay ni Lola sa amin ng kape. Habang nagluluto si Lola Nene para sa hapunan namin, ay naisipan namin ni Pong na lumabas muna sa bahay. Meron itong sapa na natatabunan sa mga malalaking kahoy tsaka kawayan. Doon na kami nagkape ni Pong sa sapa at ilang minuto ay may inilabas siyang isang joint ng marijuana. Ayos ng gantong tambay, sapa lang yung naririnig na ingay at safe lang tayo sa gantong spot. Bigla akong napangiti sa sinabi niya at sabay sinindihan niya na yung marijuana. Inabot niya sa akin yung isa at halos magkalahating oras na kaming nakatambay doon. Dumilin na ang langit at nag-uusap pa din kami habang humihipak. Tawang-tawa sa isa't isa at high na kami. Namumula ang mga mata at parang hindi na namin ito maibuka dahil sa kahahinga namin. Mga ilang minuto tapos noon ay may nakita akong parang anino sa may bato gitna ng sapa. Hindi ko na lang pinansin kasi baka imahinasyon ko lang yon. Bigla kaming natahimik ni Pong at may sinabi siyang, "Kanina pa yan nakatitig sa atin, pansin mo ba?" Akala ko di mo napansin kaya hinayaan ko na lang. Baka kasi high lang ako. Tugon ko, naisipan naming pagtripan yung nasabing anino ng tao. At binato namin ng stick. Hindi naman gumalaw. Biglang sumigaw si Pong. "Hoy, ano ba? Diyan ka na lang ba? Kunwari ka pang hindi nakikita, hoy." Tas ako naman tong loko-loko. Kinuha ko yung natirang joint. Tsaka lumapit sa anino sabay-sabing. "Alam ko na yan, boss. Gusto mo lang humipak eh. O heto, 50 na lang tayo." Tawang-tawa pa si Pong sa sinabi ko. Inabot ko yung joint sa anino nang biglang lumaki yung mga mata at pulang-pula na parang gusto pa kong atakihin. Sobrang laki na animoy parang kapre sa laki ng bigla itong tumayo. Dahil doon ay nanindig balahibo namin at natulala kaming dalawa ni Pong. Dahil sa nangyaring yon, ay dali-dali kaming umalis sa may sapa at tumakbo. Paglingon namin sa likod ay andon yung malaking aninong pulang mata na nakatingin na lang sa amin.